Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi. No, salamat to sa dumadag na subscriber, no. Kaya sabi ko, magbibigay ako reaction dito sa pagpapalit ng pera natin eh. Oh. Disenyo ng mga polymer banknote na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Palit ng disenyo, ah. Oh. Wala na kasi ang mukha ng mga bayani at mga dating leader ng bansa. Nagpaliwanag naman ang BSP. Saksi, si Jonathan Andar. Hindi na mga bayani at leader, kundi mga hayop na ang imaheng makikita sa mga bagong perang ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bagong 500 pesos, wala na ang mag-asawang dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino at pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. Sa 100 piso, hindi na si dating Pangulong Manuel Rojas ang tampok, kundi ang Palawan Peacock Pheasant na. At sa bagong 50 pesos, pinalitan na si dating Pangulong Sergio Osmeña ng Visayan Leopard Cat. Nauna nang inilabas noong 2022 ang 1,000 pisong polymer banknote kung saan wala na ang mga World War II heroes na sina Jose Palianes Escoda, Jose Abad Santos at Vicente Lim at pinalitan ng Philippine Eagle. Pero pumalag ang grupong Atom o August 21 Movement na itinatag matapos ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Mas masahol pa raw ito sa bagong lipunan bills na inilabas noong martial law pero may mukha pa rin ang ating mga bayani at leader. Sa loob daw ng higit 2 dekada, sinusubukan daw ng pamilya ng diktador na baguhin ang kasaysayan at burahin sa ating alaala ang mga bayaning lumaban ng matapang para sa ating kalayaan. Tanong ng grupo, nais daw ba natin ang isang bansang walang mga bayani at mas maigi bang sila'y kalimutan na lang? Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ng pamilya Marcos ukol dito. Pero sabi ng Bangko Sentral, sa ngayon, hindi naman aalisin at hindi ihihinto ang paggawa ng mga perang papel na may mukha ng mga bayani at leader. It will go circulate, so our paper banknotes featuring our Philippine heroes will still be there. Ang aming sasalagay parehas na importante sa ating kultura at sa ating history, and so both are being honored and celebrated for banknotes. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, itong mga bagong pera na gawa sa polymer ay pwedeng matupi, pwedeng malukot, pwedeng mabasa, pero huwag po ninyong paplansyahin. Aminado ang BSP, kumpara sa perang papel, mas mahal ang gastos sa polymer banknotes na sa Australia pa natin ipinaimprenta. Pero mas matipid naman daw ito kalaunan dahil mas matagal magagamit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala. Putik yan, mantakin mo yan. Mas malaking gastos pang gagawin. Sa totoo lang mga friend, wala na kayo maisip na pagkakatapunan ng pera itong gobyerno ni Marcos, no? Kaya mo naisip yan. Hindi na nasiyahan yung 1,000. Yung mukha ng mga bayani, pilatan ng agila. Nilahat na. Puro hayop na pinalit. Eh siguro, sa isip nitong mga nasa Bangko Sentral, eh kung yung 1,000 walang nagreklamo eh. Bakit may magreklamo sa 500? 200, 100, o di ba? 50 pesos. 1,000 walang pumalag eh. O, kung may papalag, dapat pala sa 1,000 pumalag na, di ba? En tagal, di ba? Bago dumating ito. Biglang nakakaisip na ngayon, palitan na natin lahat. Wala naman nagrereklamo nung pinalitan natin yung 1,000 piso ng agil eh. Di ba? Kaya gano'n ang ginawa. Tinesting doon sa 1,000. Oh, walang pumalag. Walang kumustyon. Pinalitan na lahat. Di ba? Pero sabi ng Bangko Sentral, hindi naman kahit titigil ang pag-iimprenta ron sa dating pera natin eh. Oh, hindi nga titigil. Pero pakunti-kunti na yan, ihihinto na yan. Hanggang puro plastic na yung pera natin. Oh. Ganun ang mangyayari yan. Hindi nila, siguro, masasabi, hindi namin titigil. Oh. Hindi na titigil ng biglaan. Malamang unti-unti namin ititigil na yan. Puta, wala hong maisip ng gobyerno, no? Sa hirap po ng buhay, anak ng patay, magpalit ng disenyo ng pera na isip. Maano yung gagastosin dyan sa pinagpapalit ng disenyo ng pera na yan, anak ng puta na, itulong na lang sa mga nangangailangan. Grabe, no mga friend. Wala akong maisip, no? Wala talaga. Kung natatandaan nyo, ako tatandaan ko nung panahon ng matandang Marcos, yung senior, meron hong lumabas 1,000 pisong halaga, coins,
gold coin. Mukha ho ni Marcos Sr. ang nakalagay. Bagong lipunan. Pero hindi ho kumalat, hindi ho naikalat yun. Pero nakagkaroon ho ng ganun. Pinakita na yun nga, merong 1,000 piso halaga. Gold coin. Kung may makakatanda rito, wala ho mga boss. Ang daming problema. US Philippines, ang daming problema dun. Pinagbubuli tayo. Kaya naman naisipan yung pera nakita. Talaga. Alam nyo, nagsasaya lang ako, pero malungkot ako. Kasi kaninang maga, katabi ko nung misis ko natutulog, yung apo ko si Teo. Sumipa ho, nasipa ho yung mata niya. Kaya kanina madaling araw, stress, nandun ho kami sa emergency hospital. May ginising ho yung resident doctor, yung opta. May resident doctor ho yun. May kilala ho kami doon sa hospital na yun, nagising. Yun nga, sinilip. For operation ho, mata nito sa siguro this January, malamang. Retinopathy po ang yung isa operado na. Ito na naman ngayon, sabi niya, parang may dugo. Aburido ako. Takbo kami ospital. Yung oras din na yun, kaya ako ginabi hanggang ngayon nga. Parati pa rin sabi ko. Sabi naman nung retinopathy, yung ophthalmology na tumingin sa'yo, i-repair ka sa yung palubhasa sa retina. Yung retina specialist, sa 26 pa. Kaya pinababalik naman kami ng December 26. Government hospital po yun. Kaya medyo pipila-pila ka na naman. Ganun ho yun. Kaya sabi ko malungkot ako. Kung kailan yung disperas ng Pasko, masyado siyang depressed dahil parang hirap na ako makakita pa. Pinagyagamot ka naman, ikaw sa kanya. Anyway, bahala na po si Lord, di ba? Yun lang po yun. Wala akong problema na hindi kakayanin. Sa totoo lang mga boss. Balik ko tayo dito sa pera. Sinabi, di ba? Tuloy pa rin naman yung pag-iimprenta ng pera. Sabi ng Bangko Sentral. Ganun pala. Anong naisipan ninyo, Bangko Sentral, para palitan ninyo yung disenyo ng pera? Tuloy pa rin pala naman yung... ang ganda. Ewan. Nga po, mga friend. Makikulab kayo sa akin at para sa inyo. Tama ba tong o may tama na rin pati itong Bangko Sentral? Wala na ho yatang matino na maisip, no? Puta. Paano? Meron ng mga friend. Nung unang labas itong 1,000 piso na mukha ni Sara, Agila ang nakalagay, nabasa yung pantalon niya, nabasa kasama 1,000, no? So pinano niya, mamaya pinalansya niya, patay ang 1,000. Hindi niya alam na hindi pwedeng plansyahin kasi yung pera natin, pag nabasa pwede plansyahin ngayon wala na, di ba? Hindi na po ako magtatagal, mga friend. Yan lang ho masasabi ko, no? Wala ho maisip ng gobyerno na to, sa totoo lang. Wala ho. Pati yung pera, nananahimik. Ang daming grabe. Ang kriminalidad ngayon, sobrang mga modus, no? Ito isa. Ito po ngayon yung mga modus, para lang kumita ng pera. Wala ho silang pakialam. Lumang pera, halos tayaho buhay ito. Sa umanay bangga modus na lumalaganap tuwing magpapasko. Kaya pinag-iingat po ng pulisya ang publiko sa estilo ng mga manggagancho na ito matapos makuhanan ng video ang isang lalaki na kunwari ay nabundol.
para makahingi ng pera sa bibiktimeng motorista. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman. Pumasok siya. Nagyari na sa gasaan. Nakasalampak sa kalsada habang nasa harapan ng isang kotse ang lalaking ito nang maabutan ng isa pang motorista sa West Avenue sa Quezon City, Martes ng hapon. Kita sa video na umaatras ang sasakyan, pero pumagit na lalo ang lalaki at hinarangan ang daan. Maya-maya nilapitan siya ng isang gwardya. Boss! Modus yan, modus! Hoy, modus yan! Nagulat ako, bigla siyang umupo. Tapos siniksik niya yung katawan niya doon sa ilalim ng bumper nung sasakyan. Actually, nung umupo pa lang siya, alam ko modus na eh. Ang ano ko dito is yung maprotektahan ko yung may-ari ng sasakyan kasi kawawa naman. Ayon sa gwardya, gawain talaga ng lalaki na mangharang ng target na biktimang driver. Ting rush hour po, diyan po siya tatawid. Tapos biglang hihiga dyan sa harap ng sasakyan. Parang ganun na rin nangyayari, ma'am. Parang gusto niya magpabayad tapos alis na siya. Napansin na rin ng driver ng kotse ang kahina-hinalang kinikilos ng lalaki. Hindi rin anya ito ang unang beses na muntikan siyang mabiktima. Meron ako nakitang mama sa kabilang side na tumatakbo. Naisip ko kung, kasi yung itsura niya, talagang parang kunwari, iika-ika. Alam ko nakako ano mangyayari. Hindi rin maganda kasi unang-una nakakaabala. Pangalawa, mandadamay pa sila. Kung hindi naman aware yung driver na sa ganung bagay, malamang tamaan siya. Nahuli ng mga pulis ang suspect nitong Miyerkules na tinangka pa ulit manloko. Napag-alamang dati na rin siya nakulong dahil sa pagnanakaw. Natao naman na pag-responde ng mga tropa to validate and to investigate. And then caught in the action na inuulit niya uli yung kanyang modus operandi. Kitang-kita naman na sinadya niya na Ayan, yun yan. Ganun ho kahirap na ang buhay. Kaya buhay ho yun, hinaharang yung katawan mo sa ano, di ba? Oo. Wala eh. Modus ho yun. Kaya buhay, di ba? Kaya lang, yung modus nito mga politiko, yun na hindi mahuli-huli. Oo, yung modus na pasang bilis, pagka-withdraw ng 125 million, tatawagan agad yung kernel. Andito na, sandali, hindi mo, punta ako dyan, ha? Pasa, di ba? Punta, land bank. Kaling sa land bank, pasa to, kukunin nung Acosta. Sabi, bakit mo binigay? Yun ang sabi ni Boss Sara. Oh. Million yun. Oh, pero ngayon, yung modus na yun, hindi pa rin, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin kung gusto. Impeachment kay Sara Duterte, ay tadaan ho yata sa butas pa ng karayom, sa Obera. Wala ho, mga friend. Wala ho talaga. Maraming nagigreet sa akin ng Merry Christmas. Oh. Mga boss. Yan, pagka mga ganong mga small time na mga madaling mahuli, pero pag yung mga politiko kagaya ng mga Duterte, involved sa yung smuggling nila pulong, di ba? Hanggang ngayon puro investigasyon, gastos dito, gastos doon, yung quadcom na sinasabi, wala pa ring di ba? Wala. Yung modus na ganun, mga parang magpapakamatay ka, ganun lang yun. Tapos pera na, di ba, mga pre? Diyos ko. Ewan. Marami pa hong ganyan. Nagkalat na ho yan eh. Wala, kapit na ho sila sa patalim. Hirap ho pa ng buhay. Kung hindi manutok lahat, grabe. Di ba, mga friend? Ay, mga boss. Mag-collab na po tayo. Yan ho. Ang dami hong dapat asikasuhin nitong gobyerno ni Marcos. Ang nakita, palitan ng disenyo ang kwarta. Ang gulo-gulo ho nung Sa totoo lang, masyadong magulo tong administrasyon ni Marcos. Di ba? Dating unit team, ngayon unit teams, tapos eto, naisip, palitan yung pera, yung disenyo. Putik. Ay, magbigay ho kayo ng reaksyon nyo dyan kung anong dapat
kung may tama ba ang ginawa ng pagpapalit ng disenyo ng pera o may tama yung nakaisip. Ha? Mag-collab na po tayo mga boss. Talagang medyo ando ako dahil nga aksidente. Walang di mo talaga kung minsan aksidente ng mga friend. Natutulog na yung misis ko, nasipa. Ano? Ay Lord. Sige po, mag-collab tayo. Shout out Jeff Ramos nak. Shout out Wilfredo Pampilon. Welcome to the club. Kalat ni Baya, shout out ha. Kalat ni ulit oh. Bigas at kalabasa ayos na. Kami kalat ni. Kalat ni ulit. Appointed son na appointed senator pa. Appointed son na appointed senator pa. Iba talaga paring Apollo. Ibang-iba ka. Kalat ni ulit. Good afternoon, Kasani. Banat lang, Kasani. Banat lang nang mahimasmasan ang mga tanga na yan. God bless your family. God bless, Kalat ni. Edmundo Cheng, shout out ha. Napakasinungaling Garsyang yan. Pag may maglalagay sa kanya, hindi na dapat pang manatili. Pag may lalagay sa kanya, hindi na dapat pang manatili pa si Garcia sa Comelec dahil siya ang maglalagay sa kapahamakan sa bansa sa masasamang politiko. Dapat nang sibakin yang gagong Garcia sa lalong madaling panahon. Dupang sa pera ang animal na yan. Galit si Edmundo Ching. Merry Christmas sa inyo mga friend ha. Namamas ko ako ha. Tanungin nyo lang yung Gcash ko, ibibigay ko sa inyo. Edmundo Cheng. Lagaring hapon niya si Garcia. Kita na sa pagbili ng makina. Kita pa rin sa pag-a-apply sa mga kriminal sa Comelec. Garcia magpapahamak sa bansa. Edmundo ulit. Philip Salvador, utak lamok. Ang laking tao, walang anino. Bobo na, tanga pa. Hindi alam ang mga pinagsasabi. May kumikita siya sa pagiging tanga eh. Anong gagawa natin? No. Edmundo Cheng ulit oh. Huwag nyong patitignan sa doktor si Ipe. Mahahawa pati doktor. Utak niyan, may nana. Kumbaga sa mukhang may kumbagay mukhang may utak pa si Ipe kaysa kay Garcia at matino pa si Kibuloy kaysa kay Garcia ulit. Galit talaga siya kay Garcia. Edmundo Cheng ulit. Walang imposible kay Garcia sa pagdating sa pera sa harap mong palakuli sa ulo, Garcia. Patay tayo dyan. Pero ang galing naman kala mo. Kung ordinaryo utak mo talaga, iikot ka rito eh. Totoo lang. Gaya Bangko Sentral, isipin mo. Oo. No, yun ang pinaliwanag ng babae. Hindi ko kayang isipin. Tuloy din naman pala yung pag-iimprenta nyo ng dating pera. Bakit anong... Kaya tama eh. Baka sa susunod, may makaisip na naman kayo. Ilagay nyo yung turumpo. Sa pabaguhin nyo yung disenyo, turumpo naman ngayon. At saka, tumbang preso. Pwede rin yan, mga pambansang laro natin, di ba? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, pag masamang damo, matagal buhay. Nagkukunwari lang si Tutae na mahina. Patok naman sa tanga di ba? Mundo Cheng ulit. Nakakahiya ang ating bansa sa buong mundo dahil hawak natin ang bansang walang kakwenta-kwentang batas. Batas lang sa mahirap ang pinaiiral nila. Diba? Huli agad, di ba? Kalay mo, tumitihaya. Magkano lang bibigay doon? Siguro, di ba? Bigyan ng 200 yun. Tuwa na yung tumitihaya na yun. Para, kung nagkukunwari nga raw na nabunggo siya, mga ganun. O 500. Samantalang, iniimbestiga kay Sara, pasang bilis eh. Pagkabi doon ng 125 million, pasa kay, pagdating sa kay La Chica, sabi ng Quadcom, hindi na nila papatawag dahil may internal
investigation na yung AFP sa mga yan, ha? Hindi na namin papatawag yan. Baka kami pa yung makasagabal. Putak yan. Mundo dyan ito. Hanga ngayon pa rin. Ba, naniniwala pa na may ACC, Panginoon ko naman, hoy, gising. Baka mabangungot ka. Hindi. May pag-asa. Bukas, tingnan natin kay Atty. Conti, no? Maganda yung paliwanag kay Atty. Conti. Pag si Atty. Conti nagpapaliwanag, maski pa paano, meron ako nakikitang kapiranggot na may pag-asa yung mga biktima ni Duterte, no? Mundo dyan ulit, hindi na dapat magtiwala sa magkapatid na Rimulya. Mga traidor ng bansa, walang sariling salita. Dating tuta ni Digong. Yun dami Mundo dyan ulit. Mabait pa si General Torre. Kung ako siya, tataniman ko yan si Kibulok. Totodasin ko na para matapos na. Patay tayo dyan. Roll Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless Raul. Merry Christmas my friend. Lahat sa inyo, Merry Christmas ha. Raul ulit. Aba, Com Garcia, ano yan? May nagrereklamo pala tapos para yung tanggi. Talagang pabrika na tulisan ang bayan, ang Comelec. Raul ulit, Villanada. Ipe, Mr. Depektibo. Anong depektibo? Epektibo. Depektibo ba? Mga tabogo, iboto nyo ito. Laruan ni Bongo itong di epektibo. Baka kaya maging appointed senator ito. Yung nga, tatanga-tanga A-appoint mo lang sarili mo bilang senador di bakit ka pakakandidato? Gunggong. Talaga ito si Kibulok. Oo, wala talaga ito. Mundo dyan ulit Mga kababayan ko, huwag na tayong umasa pa na mananagot si Digong. Kamamatayan na ni Digong. Yan, mga kaso niya. Ano pang hinahanap na ebidensya pa sa damakmak na ebidensya? Sa damakmak na ebidensya, pati mga pamilya. Ang biktima, nariyan na sa totoo. Na ang totoo lahat ng mga babatas ay mga bayaran ni Digong. Ginagawa lang tayong mga gago ng mga ito. Totoo yan. Sana naman sa mga oras na to, mga mga mambabatas, kalimutan nyo na muna yung pera. Lumagay na ho kayo sa tama. Kung dapat talagang, alam nyo naman na talagang ka-impeach. At saka itong si Digong, talagang dapat na talagang, yung ano niya, anong imbestiga ginagawa? Anong imbestiga? Huwag na kayo, makiki-operate na kayo sa ICC, tapos na yun Ba't gastos? Bagay, di nyo ng pera ginagastos niya sa Tuadcom meeting na yan, di ba? Shirley Jaser, shoutout. Itong abnormal na boy negro na to, patay tayo. Shirley, napanood mo ba pelikulang Boy Negro? Sarap sampalin, mag-asawa sampal, para magising sa katotohanan. Kaya tama lang na nilayasan niya ni Chris. Showbiz ka, Shirley ha? Talagang kabaliktaran siya sa mga pelikulang ginawa niya nung araw. Yan pala totoong pagkatao ng buwisit na yan. Bahala na ang Diyos sa'yo. Duterte shit ka. Ha? Friend, Jun Lagon, shout out Pastor. Nag-message din, Maraming message. Mamaya sasagutin ko po lahat, Sayang lang ang mga time ko panonood sa'yo nung araw. Yan, nanonood. Ay, nako. Na-high-blood tuloy ako, Karox. Kung hindi mo lang vlog ito, hindi ko papanunoorin. Winter na winter dito. Pinagpapawisan ako sa lintik na Boy Negro na yan. Shirley ka. May problema ako, Shirley, totoo. Dahil nga yung minalas yung misis ko kanina, tutulog nasipa nung apo ko. Taknang pating, Malikot kasi matulog yung bata, kami katabi. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ano ka ba naman, kibaliw? Talagang sira na ulo mo. Di ba, disappointed san pabagan ka na, tapos ngayon, kakandidato ka para senador, Tapos ito namang si Hello Garci ng Kumulekta, pinayagan ka, pareho kayong gago. Sa totoo lang. Friend Michelle Edwin, shout out Thank you ulit sa pamasko, mga friend
Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcatara, shout out sa inyo mga friend. Si friend Shervin, ang pag namigyan ng pamasko yan, advance. Totoo lang. Salamat pa rin, friend Shervin, no? Totoo lang. God bless na lang sa pamilya ninyo. Oo. Librado Ludovico ulit. Sip-sip, himod pa more. Hoy, Ipe, magtinda ka na lang ng taho kesa magsenador ka. Matutuwa pa ako sa iyo. Tama na ang isang ulul na bigote sa Senado. Huwag ka lang dumagdag pa. Anong isa? Marami sila dyan sa Senado, mga ulul. Ay, ako. Dolor Garcia, shout out my friend. Friend Amy Bingson, shout out ha. Merry Christmas sa inyo dyan sa Italy, no? Travis Herrera, shout out. Shout out, sir. Avid listener niyo po ako. Okay po kayong mag-analyze ng issue. Hindi bastos po. Di tulad ng ibang vlogger. Salamat. Ganun talaga eh. Ang hirap maging ano kasi. JC Hope, shout out my friend. Jane Labay na. Shout out sa inyo ha mga friend. Sabi ni Trey J. Hope. Kasi alam ni Sir Rox, ang bulok na sistema ng pamahalaan at katotohanan lamang ang isinisiwalat niya dito sa vlog niya. Tayo naman talagang agree din kay Sir Rox dahil kitang-kita naman ang katiwalian lalo na itong ipe na ito nakakasuka. Hindi ba naman baliw mga friend, no? Haharap ka sa tao, wala ka sasabihin plataforma mo kung hindi ipagtanggol si Dugong, kundi ka gunggong. Ay nako, ayoko nang kamukha kita. Ha? Sabi, hawig daw kita eh. Lamang ka na isang paligo, ayoko na. Mas gusto ko na si Empoy. Alan Royales, shout out. Erlinda Aquino. Kuya, aminin na natin talagang malakas si Digong nyo dahil nung bago siya umalis sa pwesto, marami siyang inilagay sa pwesto at tinapala ng pera. Totoo yan, Erlinda. Kaya nga, diba? Magmula sa judiciary, lahat, pati sa mga hinira, lahat, namunini sa kanya. Ang kala naman itong mga bugok na pinagtatapalan ng pera. Aba, grasya. Putang ina, balato lang yan. Sa ninanakaw niyan. O, di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Advance Merry Christmas to all. God bless po, Sir Rox. Hi. Ito naman si Kibuloy na ito. Nagtataka talaga ako bakit hinayaan ng COMELEC na kumandidato yan. Baliw na yan. Bakit? Sa dami ng kaso nito at galing sa mental ang utak, hindi siya ma-disqualified dyan sa Senado as senador. Ano yan, COMELEC? Dahil ba sa malaking lagay mo dyan sa COMELEC? At syempre, COMELEC nga yan. Ahensya na yan. Kaya pera-pera lang yan. Kawawang mga Pinoy. Sinabi mo pa. At may posibilidad manalo yan. Baka nakakamada na nga, di ba? Elizabeth Iscari ulit, oh. Yan sinasabi ni Kibaliw na yan, appointed son daw siya. Buwang lang maniniwala dyan. At siguro, dahil nakikinabang sila dyan sa baliw na yan, na kahit alam nilang baliw, nakikiride on lang sila. Ay, money talk lang talaga. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, friend. Ha? Federico Mandak, shout out. Dapat gawin ng mga nagpetisyon laban kay Kibuloy ay si Garcia mismo ang kasuhan nila dahil parang pinapabura nila si Kibuloy. O, di ba? Wala. Federico Mandak ulit, oh. Isa lang sasabihin ko dyan kay Ipe. Yan ay kapit na sa patalim para mabuhay. Sayang time para pakinggan niyang si Ipe. Totoo. Kapit sa patalim ba? O kapit sa diablo para mabuhay? Samuel Asper. Welcome to the club. A few words for the Philippines. A very sad time for our country. Wake up, my countrymen. Vote for the right candidates this coming 25 election. Sana. Laverne De Leon, welcome to the club. Bayaran check ang mga COMELEC. Sigurado. Placido Silva, shout out. Bayaran ng mga Duterte si Garcia. Garcia na yan. Dapat dyan, sipain rin
sa pwesto yan. Wala Abogado ni Bongbong, nagpipetisyon siya sa nadaya siya ni Lenny. Ganun. At hanggang sa huli na nga, maski na nagdesisyon na yung Supreme Court na walang daya ang nangyari, sinisigaw pa rin sila na nadaya ni sa Bongbong. David Allen Mendoza ulit Paano? Kung mandadaya si Lenny, di sana nanalo si Marojas. Tatangan nyo naman. Sa City ko nga sana dinaya, di ba? Ba't yung Vice President ang dadayain? Sandambukal kayo mga gunggong. David Allen Mendoza, Merry Christmas po, Karox, and to your family. At sa mga ka-warriors, huwag na po natin inisin ang sarili natin dyan sa mga Duterte at mga kampunya. Imposible man po ay sana naman makapag-nilay-nilay sila sa mga kasamaang pinagagawa nila sa Pilipinas at sa taong bayan, kasama na ang mga tagapagtanggol ng mga Duterte. Johnny B. Good, shout out Gandang umaga, Karoke. Yan ang problema kapag kinamada na ng COMELEC ang eleksyon. Tiyak papasok si Kibuloy, Ipe, Willie Rebillame. Paktay na naman ang Senado. Punong-puno na ng mga kengkoy at walang alam sa batas. Kawawa naman ang taong bayan. Kailangan bantayan maigi ang COMELEC para hindi makapandaya at makalusot ang mga kanais-nais na kandidato. Totoo yan, friend. Ramon Valencia, shout out. Bossing, hindi naman mukhang tuta. Grabe naman yan. Mas bagay dyan sa yung askal. Pasabit-sabit. Nakikinabang yan. Sa mga Duterte, baka may ma-promote pa yan na palit ng lampin ni Gongdi. Tagapalit ng lampin ni Gongdi. Ramon Valencia ulit Bossing, baka sa bandang huli ng investigasyon, ang maging kaso ni Gongdi jaywalking na lang. Naman to si Ted. Ted, shout out. Dapat may gumising kay Ipe. Tulog pa yata ang hayop na yan Maimbing daw ang tulog niyan sa pansitan, tapos biglang nagulat at nang bumangon, ayan, at sabay talumpati, tumawag na po kayo ng ambulansya, binabangungot ang tarantadong yan. Si Ted Ted ulit, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo, sa inyong pamilya, Karoke, at sa lahat ng mga ka-warriors na nasa programa na Mr. Sa Totoo Lang 2, at sa mga ka-warriors na nawawala sa programa. Mabuhay po tayong lahat. Merry Christmas, Ted. Ted ulit Nagmamaktol daw ito si Marcoleta kung bakit siya ay hindi napasama sa survey. Sa 40 pagkasenador, wala siya sa listahan. Bakit naman gusto mong mapasama sa survey, Marcoleta? Unang-una, pinakakulelat ka sa lahat ng tumatakbo senador. Pangalawa, hindi malimutan ng mga taong mahihirap ang sinabi mo noon sa Senado na para maresolba ang kagutuman ng mga mahihirap ay pakainin sila ng kapsulang kinakain ng mga astronaut. Sinabi ba niya yon? Para hindi magutom ng ilang araw. Siya daw ang mamimigay. May tama na rin pala kung sinabi niya yun? Putya, may masama tama na ito. Puta, wala bang normal sa mga Duterte boys? May sayad, puta na yan. Alam mo ba kung magkano ang isang kapsula nun? Baka buhay mo kulang pang ibayad. Ilan sa akala mo ang mahihirap sa Pilipinas? Tapos ngayon magrereklamo ang wala ka sa survey. Pasalamat ka, boy ka pa. Dapat i-firing squad ka ng mga katulad mong may tama. Marcelo Santa Ana, welcome to the club. Sira ulo ng gagong yan. Hindi daw sinungaling at magnanakaw ang mga Duterte. Tawa ng tawa si Marcelo. Saan ka ba nakatirang tarantado kang estupido at nasabi mo yan? Kaliwat kanan yung pagsisinungaling at pagnanakaw ang nakasampang kaso. Ganyan mo pang ipagtanggol yung mga PI na estupido ka talaga, Mr. Salvador. Welcome to the club, Marcelo Santa Ana. Ito Marcelo, walang utak yan. Si 3J Show po. Hello, Sir Rox. I think this is the right time to say thank you to you. You have been fighting for our country sa maliit mong paraan.
sa pamamagitan ng vlog mo. You started from the bottom hanggang medyo lumago-lago na ang mga viewers mo because sabi mo nga, Mr. sa totoo lang, talagang sinasabi mo, ang honest opinion mo sa kasalukuyang nangyayari sa atin dyan sa Pinas. Imagine kung wala ng voice out ng opinion sa mga kalokohang ginagawa ng mga politiko. Aba, tiyak, sitting pretty na lang sila sa pagpapalaki na lang ng kanilang bank account nila. Totoo. So, ang ibig ko lang sabihin, ipagpatuloy mo lang ang advocacy mo. Huwag kang susuko. Balang araw, mag-aani din tayo ng tagumpay dahil ang Diyos ay sadyang gagalaw para sa mga inaapi. Sa totoo naman yan, Prince Shervin ka, ha? Maligayang Pasko, Sir Rox. Naway hindi rin magsawa ang mga viewers mo kahit paulit-ulit tayong umaapila sa kasamaang ginagawa ng mga politiko. Keep fighting, keep the light on dahil merong kahantungan itong ating pinaglalaban. God is on our side. Merry Christmas and may good Lord continue to bless us all. Merry Christmas, my friend, and to your family, ha? Paikot-ikot ka na naman, friend. Meron ka talagang sa paa. Balat. Ha? 3J Show ulit, oh. Walang magnanakaw na Duterte ayon sa napakalinis na si Ipe Salvador. Ganid na ganid sa kapangyarihan talaga ang aura nitong si Salvador na ito. Imagine nyo na lang kung maging senador yan, hindi yan magnanakaw pero biglang yayaman ng gusto. Baka mas yayaman pa yan kaysa kay Chris Aquino. No, hindi malayo yan, friend. Oh, hindi malayo yan. 3JC up ulit, oh. Sir Rox, hindi ko mag-gets kung warning ba yan ni Ipe o pananakot o di kaya delusional na ang taong ito. Epekto ng tagal ng paghintay kung kailan siya i-endorso ng mga Duterte. Parang haina, nagutom kabanamba. Nanlilisik na ang mga mata, hayok na hayok ang aura nitong Ipe na ito. Sobrang nakakatakot siya. Ay isang bangungot sa ating lipunan kapag nakalusot yan. Hindi lang bangungot, friend. Ewan ko, kung may mas malala pa sa bangungot. Ha? Ay, mission accomplished, mga boss. Brother Eli Asisio, shout out, ha. Pasonsya na, hindi kita nasagot. Busy. Bukas, pag usap tayo tungkol sa Caloocan. Mukhang lumalapit na si Senador Trillanes kay malapitan. Taga-Caloocan po kasi si Brother Eli Asisio. Sa totoo lang. Hindi ho basta taga-Caloocan yan, ha? Matagal pong naging hari ng Caloocan ang mga Asisio, mga friend. Yan ang totoo. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Merry Christmas to all, mga friend. Namamas ko po. Magandang gabi po.